Giklaro na ang atong Ginoong Hesus mismo mga igsoon, mo'y nagpanayag sa tulo ka mga persona mga binangga sa pulaan nga Trinidad. Dinita, ato ning medyo himay-himayon pag-ayan. Una, actually, regarding sa pagka-Diyos, no, sa Amahan, wala kay objection na uban. Ang ilang dakong gi-question, labi na sa itong pinangga mga igsoon, na dili mo tuo nga sa Kristo Diyos, no? Doon na po uban nga dili mo tuo nga ang Espiritu Santo, dili person, dili ganipod labo na dili Diyos, no? So, ato nang himay-himayon una. Una, regarding sa kinini ang pagtunudlo na ito nga ang Diyos, Amahan, Diyos, naman sa Bible. Nasa unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6, nga kanayon, apan alang ka na to, may usa lamang ka Diyos, ang Amahan, nga nagbuhat sa tanang butang. So, klaro mga igsoon, no? Nga sa Biblia, ipadayag gayod, nga ang Diyos Amahan, o ang Amahan, Diyos. Dini na butas anak, ganyan, napadayag ng tutulo, so atong tagsa-tagsaon mga pinangga, no? Ano tas anak, doon na mga kauban na ito mga igsoon nga, mga non-Catholic brethren, nga may supak sa pagtulog ng Katoliko, mahitungod ani, no? Actually, kining pag-deny regarding about sa pagka-Diyos ni Ginoong Hesus, dili na ni bag-o na to karon. Nga naman, daan niya nga isyo, panahon pa dito sa Council of Nicaea, tuig 325 AD. Nagabantay ba mo sa atong Apostles' Creed? Di ba na ay taas na ibubo? No. Natin kita og basic form, kanang naang Apostles' Creed nga gamit na to. Sa akin na to, nga pagkasulti, minugbo. Doon na po tayo kita og expanded form. Kanang expanded form mga igsoon, mo na kita og Niceno-Constantinopolitan Creed. In short sagad, sa yun dumdumon, bilitok sa tao, ng mga Katoliko, ino na niya Nicene Creed, Nicene's Creed. Pero actually, dili din siya Nicene's Creed. Okay, it's a revision or edition from the Nicene's Creed. No. Kaya, nahitabo mong kung sa una, tuig 325 AD, si Arius, no? Si Arius, nagtudlo nga si Kristo tao ra. Wala silang mutuo, nga si Kristo Diyos. Usa lang kuno ka persona nga gi-create or gibuhat sa Dios. So wala mo tuo si Arius na Dios si Kristo. Nya karon panahon na doon na po ingunan nga mga tinuhan nga wala mo dawat nga si Kristo Dios. Nya kanang issue is sa panahon pa na niadtong kapanahonan. Muna nga bugtanon kini nga gisupak ni Saint Athanasius of Alexandria. Muna nga ang obispo niadtong panahon na ang mga obispohan nagtigom og usa ka council dito sa Nicaea aron pagresolbar sa mahitungod sa issue regarding sa pagka-Diyos ni Kristo. Muna nga human adto nahimo na formulate ang gitawag natong Nicene o Nicene's Creed tuig 325 AD. Muna medyo batayong medyo taas, no? Sunod is tuig 380, 81 AD, dito po sa Constantinople, no? Doon na po'y leader sa church ito panahon na nagtudlo nga ang Espiritu Santo dili person, dili po Dios. Muna gipanikamutan po sa simbahan nga ma-resolbar to. Muna nga na-formulate ang gitawag the Council of Constantinople. Then, diyan nahulma ang gitawag na to, after that, nahulma ang Niceno-Constantinopolitan Creed. Muna medyo taas-taas ang atong Apostles' Creed, kay expanded form na. Wala siya mausap, fundamentally, wala siya mausap. I-expand lang, doon na gibutang, gipahimugatan, or emphasis. Doon na may 3 divisions ba ang ato ang Apostles' Creed. Pinakauna is, nagpunti na ito sa Diyos Amahan. Ikaduhang part, may tungod sa anak. O ikatulong part, may tungod sa Espiritu Santo. Pero kung ato ang hanay-hanayon na matakusa, atong bahin-bahinon sa matakusa, gibahin yun na siya sa 12 ka mga artikulo. Nya gituhan pa, sumala pa sa kultura simbahan, o sigalano sa simbahan, ang matag apostolis doon niya na, mo ay naglitok sa matag artikulo mo na yung so man nga, usa na sa itong hiskutan karon may tungod na nang naakay. Kanang pagsupak, may tungod sa pagka-Diyos ni Ginoong Hesus, dili kay karon na. Sa una pa na, no? So, ang simbahan mga igsoon, kung natong tanawon, sumala sa Biblia, nagtudlo gayon siya nga si Ginoong Hesus, Dios, no? Hinumduman na ito nga duha ang kinaiyan ni Ginoong Hesus. Siya matuod nga Dios o matuod nga tao. Dili ka dinay nga tao jud siya. Kaya siya man ang Dios nga nagpakatao. Dili siya Dios, dili siya tao nga nagpaka-Dios. Siya ang Dios nga nagpakatao. Sumala pa ni San Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sumala pa sa Vulgata Latina Biblia. In principio erat verbum, et verbum erat apodium, et Dios erat
verbum. Et verbum carfactum est, et habitabet in nobis. Sa ito pa, sa sinugdan mo ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios, ug ang pulong nahimong tao, ug mipuyo siya uban kanato. So katong pulong nga Dios, nga nahimong tao, ug mipuyo uban kanato, giklaro to, nga kadto siya, mao gayud ang atong Ginoong Hesukristo. Therefore, ang atong Ginoong Hesukristo, Dios. Mao gani nga, kung doon na po'y Living Bible, sa Living Bible, giklaro diha. John chapter 1, verse 1, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. Nana sa the Living Bible. Ako lang nag-i-add ang Living Bible to have an emphasis. No? Paklaro ba? No? Pero actually, ang Simbahan Katoliko, dili mo tulo Simbahan Katoliko nga, kinahanglan verbatimly stated, dapat liter por liter mabasa, dili mo na ang teaching sa simbahan. So as long as ang iyang esensya, ang iyang mensahe makaplagan sa Biblia o makaplagan sa passage sa Bible, masabtan, idawat na sa simbahan. No? Unya, diha usab mga igsoon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18, matod pa dinhi. Wala pa kayo tao nga nakakita sa Dios. Ang buktong anak nga Dios. Take note. Ang buktong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, mao'y nagpaila kaniya. So, klaro tato mga igsoon, nga ang anak nga mos Ginoong Hesus, Dios. No? Kung daghan pa mga passages mga igsoon, sama pa nanglit sa usa ka testimonya sa usa ka apostoles, no? Siya mismo ang namulong niini. Katong itong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, na may naulahi ito nga absent itong si Manahuna. Pagkasunod si Mana, may itungha siya, napil sa meeting, niya sila nakita niya ang atong Ginoong Hesus, mingon siya. Mingon si Tomas, nasa Juan kapitulo 20, versikulo 28, mingon si Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. So, klaro mga igsoon, diya sa Biblia, nga gipasabot gayon, no? Bisan ang mga dinunan sa atong Ginoo, nagpadayag gayon sa kamatuoran nga si Kristo Dios. So, let's proceed mga igsoon, may tungod sa kuan. So, doon na natin, napribahan na nato nga ang Diyos Amahan Diyos. Ikaduha, may tungod sa Espiritu Anak Diyos. Ikatulo, anita sa Espiritu Santo. Kaya doon na yung mga nagtudlo, mga igsoon nga wala sa atong simbahan, no? Wala dili kauban sa pundok sa Katoliko. Nga matod pa nila nga dili kuno persona ang Espiritu Santo. Matod pa nila usa lang ka active force. Mano ilang teaching, active force. Unya labaw na dili Dios. Dili magani persona, samot na nga dili Dios. Kining Espiritu Santo, no? Bisan sa daang tugod mga igsoon, magkaklaro nito mga igsoon nga ang Espiritu Santo person gayon, existido, dili create, dili ingon nga i-create na sa hunahuna sa mga Katoliko. Kung dili makita o mabasa gayud na diyas bala ang kasulatan. Sumala pa Salmo kapitulo 51 bersikulo 5 nga naganayon, ayaw ako isalikway o ayaw ipahilayo kanako ang imong balaang espiritu. O ang atong Ginoong Hesus mga igsoon, sa dihang nagkuyog-kuyog, naging-uban pa siya sa mga apostoles. Mingon siya sa iyang mga tinunan nga manghayo ako sa amahan og laing manalaban. Ang espiritu sa kamatuoran akong aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. O kining espiritu sa kamatuoran mga igsoon, wala lain kundi ang Espiritu Santo. Nana sa San Juan 14 bersikulo 26. Nga naganayon, ang manalaban ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So, klaro mga igsoon na, gipangayo sa amahan ang Espiritu Santo ang manalaban nga mo'y mutudlo sa katawuhan sa Dios. Ang uban mga igsoon, dili makadawat ani tungod kay matod manila dili person, no? Mag-isgot ang person mga igsoon, usay nakapa-person sa usa ka being, usa ka pagamao. Nganong gitawag siya og persona? Igo ba nga dunay lawas, tawag ko na ng person? Para nang kabaw, naman na siya lawas, tawag pa ng person. Dili, no? Person, matod pa sa mga theologians, nga kinong person,
person is a being who possesses intellect and free will. Ang persona kuno usa ka pagkamao nga naghupot og kahibalo o kabubutong gawas. No? Gawas ng kabubuton or libreng kabubuton. Free will. Mao na ang persona. So dili basihan nga doon na siya akong lawas o gamay paglawas matawag siya og person. So as long as usa sa ka-being nga naghupot og intellect and free will. Ang kanang sa manana, doon na sila lawas. Doon na sila kabalo pero wala sila free will. Unsa may nagpalihok nila na is through their instinct. Di ba? Okay. So, ang Espiritu Santo mga igsoon, klaro jud nga person. In the first place, kung tanaw na to ang Acts of the Apostles chapter 13 verse 2. English akong gigamit ko ang Bible verse, a Bible version sa kantong relihiyon nga wala mo tuo nga Espiritu Santo persona or Dios. Matod pa silang version. Ang ilang version nga Bible same ra gyud sa tuwa. The New World Translation Bible. Acts of the Apostles chapter 13 verse 2. Kung buhat sa mga apostoles, kapitulo 13, versikulo 2, nga naganayon. As they were publicly ministering to Jehovah and fasting, the Holy Spirit said, of all persons, set Barnabas and Saul apart for me for the work to which I have called them. Imagine, ang Espiritu Santo mipili o mitawag kanila kinsa man, si Barnabas o si Saul o San Pablo. Na kung dili ka person, makapili ba ka, makatawag din ka. Di ba? Nya milito po dyan sa tanang mga tao, no? Ilain si Barnabas o si Saul, alang kanako, alang sa buhat, gadiin, ako sinang gitawag. Di ba? So, persona dyan siya. Kaya doon naman si kapuputon. Doon na si intellect. So, ang Espiritu Santo, persona. Ikaduha, ang Espiritu Santo, mugay, mugiya. So, therefore, person ang Holy Spirit. Matod pa din eh. Same rin po nga version. John chapter 16 verse 13. However, when that one arrives, kanang that one, it refers to the Holy Spirit. Ha? When that one arrives, the Spirit of truth, o mo na gawin sa kaganihan, John chapter 14 verse 16. Diba? Ngayon mo ganihan. He will guide you into all truth, for he will not speak of his own impulse, but what things he hears, he will speak, and he will declare to you